Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Ronald Gutierrez, out kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang unang problema ay ang pasukan. Sa madaling salita, kailangan nating magbukas ng dagdag na sikretong port. Ang tubig mula sa madilim na bibig ay ibubuhos sa aming ilog sa ilalim ng lupa mula sa ibang mga lugar nang walang anumang impluensya. Sa ganitong paraan, kapag ang ilog sa labas ay sinalakay o pinasabog ng kalaban, hindi mapuputol ang daloy. Sa ilog sa ilalim ng lupa, magkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig na papasok dito. Tumango ang matandang Dragon King, walang problema yan, extra vent lang yan, hindi problema. Tumango si Han Sanchen, ang pangalawang problema ay ang pilapil ng ilog. Pagkatapos ng diversion, what I require is that the width of the river embankment should be at least 1 to 2 meters wide. Hindi maiiwasang salakayin ang Ming River kaya't kailangang tiyakin ang kalidad ng mga pilapil ng ilog, dahil mahirap igarantya kung paano bambahin ng kalaban ang ilog. Kung ang gitnang pilapil ay hindi sapat na malakas at nawasak sa pagsabog, ang panganib sa ilog sa ilalim ng lupa ay tataas din ng mabilis. Sa panahong iyon, ang undercurrent ay maaaring matuklasan, o maaari itong masangkot sa proseso at masira. Sa makatuwid, ang katatagan ng pilapil ng ilog ay napakahalaga din. Ang huli ay isang bitag, sabi ni Han Sanchen. Bitag. Medyo nataranta ang matandang Dragon King, hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ni Han Sanchen. Kahit sa ang gilid ng pilapil ng Ming River, basta nasa gilid malapit sa Ming River, subukan mong gumamit ng maluwag na lupa, kahit naghuhukay ka, hindi mo na kailangang palakasin ang pilapil. Bakit? Kapag nagbomba ang kalaban, subukang hayaan silang kumpletuhin ang pagkasira ng ating Minghe sa pinakamababang pagsisikap. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, hindi ba napakalinaw ng katotohanan ito? Kung masyadong malakas ang panig ng Minghe, kakailanganin itong bambahin ng kaaway ng ilang beses. Kahit na gumawa tayo ng maraming reinforcement sa ilalim ng dagat, kailangan pa rin nating isaalang-alang ang oras at gastos, kaya hindi malamang na makatiis tayo ng maraming pag-atake. Kaya napakalinaw ng kahulugan ko, para masigurado ang kaligtasan ng madilim na bahagi ng ilog, kung ang ilog ng Ming ay mabilis na makatawid pagkatapos ng pag-atake, pagkatapos ay tumawid ito ng mabilis, upang hindi makapinsala o madamay ang madilim na bahagi ng ilog. Para kay Han Sanchen, si Minghe ay talagang hindi isang mahalagang bagay mula simula hanggang wakas, ito ay higit pa sa isang pain at isang bitag. Makaakit ng firepower, at pagkatapos ay ganap na tapos na ang misyon nito. Ang dapat tiyakin ng Han Sanchen ay ang sirkulasyon ng ilog sa ilalim ng lupa. Or to put it in a pangit way, lahat ng ginagawa natin ngayon is actually to cover the underground river. Dapat alam ni Han Sanchen ang priority malinaw, kung hindi, kung mayroong anumang paglihis, ang lahat ng pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Understood? I will notify you right now. I will try my best to make the defenses on the Minghe side weak and easy to detect. In addition, I will try to leave some clues para mapadali ang pagtuklas ng kalaban. Kung tungkol sa ilog sa ilalim ng lupa, magsasagawa ako ng espesyal na pagpapalakas ng pilapil ng ilog, kasama ang makapal na layer ng lupa sa itaas nito. Dahil ang lahat ng mga channel ng ilog ay hindi ganap na hinukay sa bukas na hangin, mayroon silang isang simpleng takip sa kanila. Gayunpaman, mayroong isang ilog na karaniwang hinukay sa isang hugis, gusto ba nating magtayo ng pilapil dito? Hukayin ito sa isang maliwanag at madilim na ilog. Sandaling nag-isip si Han Sanchen at umiling, kalimutan mo na ito kung hinuhukay mo ito, tretuhin mo na lang ito bilang isang malaking pampatamis para sa kabilang partido.
Isang malaking ilog ang magdudugtong sa dalawa pang bukas na ilog, tiyak na matutuwa ang kabilang partido. Para sa amin, kung mayroon kaming dalawang underground na ilog upang madagdagan sa amin, bagaman kami ay kulang sa isang tiyak na halaga ng mga panestos, pagkatapos ng lahat, kami ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng Atrisayon o isang matagal na digmaan sa kabilang partido, kaya sapat na ito. Saka, bago masira si Minghe, mapapanatili pa rin ang combat effectiveness ng maraming mandaragat. Pagkatapos wasakin ang ilog Minghe, maraming mga sundalo ang pumasok sa isang mahinang estado, ngunit ang malaking bilang ng mga mandaragat na may medyo mataas na epektibong labanan na pinananatili ng madilim na ilog ay hindi maiiwasang magdulot ng malaking epekto. Sa totoo lang, ang gusto ni Han Sanchen ay impact. Gusto niyang bigyan ang kabilang partido ng isang malakas na pagkabigla ng sabay-sabay, upang ang kabilang partido ay hindi makarecover kahit sandali, at pagkatapos ay tuluyang talunin niya. Oo, utos ng matandang Dragon King, tumalikod at mabilis na umalis para magayos. Hindi rin nakaimik si Han Sanchen, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa buong eksena, kahit na sa isang tiyak na lawak, ang kanyang mga pag-aayos ay sapat na. Gayunpaman, ang karakter ni Han Sanchen ay palaging napakamaingat, kaya kahit na siya ay may malaking insurance, si Han Sanchen ay susubukan pa rin ang kanyang makakaya upang isipin ang pangalawang insurance. Ang bentahe ng lupain ay maaaring minsan ay gumaganap ng isang mapagpasyang papel sa isang digmaan. Walang balak si Han Sanchen na sumuko sa puntong ito, kailangan pa niyang mag-isip ng lahat ng paraan upang makita kung makakakuha siya ng ilang mga trick dito. Si Xiaono ay nakatadhana na walang kaunting tulong, at sa kanyang lakas ay imposibleng sumali sa labanan, kaya si Xiaono ang nagluto ng pagkain ng mag-isa. Siyempre, wala siyang kakayahang direktang magluto para sa buong koponan. Ang tanging magagawa niya ay talagang tiyakin na si Han Sanchen at ilang iba pang pangunahing karakter ay pinakain. Mr. Han, nakahanda na ang pagkain, tere kain na tayo. Lumapit si Xiao, nakayuko ang ulo. Sumulyap si Han Sanchen sa kanya, sa totoo lang, dahil magsisimula na ang digmaan, ayaw talagang kumain ni Han Sanchen, gayunpaman, naisip niya na hindi magiging madali para sa alipin na magluto sa ganoong kapaligiran, kaya tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, umupo si Han Sanchen, at gayon din si Lotus, matandang Dragon King at Wei Niu. Sa paghusga sa katawan ni Kuei Niu, kitang-kita na ang maliit na bagay na ginawa ni Xiaono ay hindi sapat upang punan ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga ngipin, gayunpaman, sa maraming tao na magkakasamang nakaupo, halatang hindi ito kasing simple ng pagkain. Lahat ay may iba pang kaayusan. I'm broad and thick, ngayon lang ako binilhan ng matandang Dragon King ng isda at hipon in private. I'm quite full, you can eat this. I mainly want to hear about Han Sangqian's plans for tomorrow, You are most familiar with the ancient tomb, at the same time, you are basically used to it, so, just like today, you guard the main center of the tomb. Kuya, matutulungan ko itong kakaibang baka. Nagsalita din si Bazia, ang matandang pagong. Sabi ni Kay, Master, ang matandang pagong na ito ay may magaspang na balat at makapal na laman. Ito ay isang magandang pagpipilian na hayaan siyang maging responsable para sa magkasanib na depensa sa Kuei Niu. Pareho ang mga top-notch na weirdo na ang hitsura lamang ay sapat na upang takutin ang iba, at ang dalawa sa kanila na nagtutulungan ay talagang makapagbibigay sa mga tao ng walang limitasyong imahinasyon. Tumanggo si Han Sanchen at tumingin sa kakaibang baka, may opinyon. Kaba, Wei Niu talagang gustong sabihin na may sapat na silid sa sementeryo para sa kanya mag-isa. Ito ang kanyang dignidad at pagtitiwala bilang isang sinaunang higanteng hayop, gayunpaman, talagang alam niya na ang parehong sinaunang higanteng hayop na katulad niya ay nangingibabaw, pambihira din ang kakayahan. Kung ang dalawa ay maaaring magsanib puwersa, kung gayon sa isang tiyak na lawak, ang kapangyarihan ng dalawa ay tiyak na isa at isa na higit sa dalawa, kaya, sa kasong ito, hindi maaaring pabulaanan ni Wei Niu. Actually, I also want to try joining forces with this old turtle, matandang pagong, hindi mo naman ako pipigilan diba? Damn, you old cow, uncle, am I hold you back? I'm afraid you didn't wake up in the morning and are talking nonsense here. Don't you have any idea kung bakit ako sumali sa battle?
Hindi ba ako natatakot sa'yo? Hindi mo ba hawak ang mga paninda? Sapat na ako sa sarili ko, ngumuso si Wei Niu nang walang anumang paghamak. Tapos mas kaya ko mag-isa, sa ugali nitong matandang pagong, halatang hindi siya magdaranas ng kaunting kawalan. Seeing this, Kay couldn't help but rolled her eyes. If you two are so powerful, otherwise, we won't do any replace and you two just rush over and beat them. Kung hindi ka nanalo, bawal kang bumalik, kung sino ang babalik ay apo mo. Nagkatinginan ang kakaibang baka at ang matandang pagong at walang sinabi. Sa totoo lang, alam na alam nilang dalawa na puro usapan at gulo, pero huwag mong gawing katatawanan ang buhay mo. Kahit gaano pa sila kakaya, kung magmadali silang lumaban sa daan-daang libong piling tropa ng kaaway, magiging meatball lang ito na pumalo sa aso, at wala nang babalikan. Dahil lahat ay tumahimik, mangyaring hayaan ang master na magpatuloy sa pag-aayos, lumingon si Kay at mapagpakumbaba na sinabi kay Han Sanchen. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, ang init ng ulo ng matandang pagong at kakaibang baka ay tiyak na kailangan para sa pakikipaglaban sa hinaharap, lalo na ang bibig ng matandang pagong, na hindi man lang mapagpatawad. Sa makatuwid, matatanggap ito ng Han Sanchen sa hinaharap. Buti na lang, mukhang kayang sugpuin ni Queer ang 2 taong ito ng perpekto. Queer, may misyon ka rin, at naniniwala akong ikaw lang ang makakagawa ng misyon na ito. Nang marinig ito, agad na yumoko si Kay at sinabing, pakibigay sa akin ang mga tagubilin ng iyong master. Sa kasalukuyan, alam ng lahat ang ating sitwasyon, at alam din ng lahat ang ilan sa ating mga pangkalahatang hakbang, napansin mo ba na may kulang tayo? Tanong ni Han Sanchen. Sa katunayan, maaaring direktang sabihin sa kanila ni Han Sanchen, ngunit ang epekto ng pagsasabi sa kanila ay talagang hindi kasing ganda ng pag-uudyok sa kanila sa ganitong paraan. Sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na lumahok sa prosesong ito, mas maaalala nila kung ano ang sitwasyon, at pagkatapos ay magiging mas malalim ang kanilang pag-unawa sa mga taktika. Ito ay tulad ng pagsasabi sa isang tao na ang 71 at 29 ay katumbas ng 100, kung sasabihin mo lang sa kanya ang sagot, hindi talaga siya magkakamali sa tanong, ngunit kung hindi mo sasabihin sa kanya ang sagot, kapag napalitan ito ng 29 plus 71, malamang na hindi niya alam kung ano ang katumbas nito. Kaya, ang pinakamagandang gawin ay isali sila at ipaalam sa kanya kung bakit ang 2 numero ay nagdaragdag ng hanggang 100. Sa ganitong paraan, gaano man kalaki ang pagbabago ng anyo, maaari silang aktwal na gumawa ng kaukulang mga paghuhusga batay sa kanilang sariling pag-unawa sa sitwasyon. Nagkatinginan ang ilang tao, at parang walang mali sa ibabaw. Ngunit kung gaano katalino ang matandang pagong, naunawaan niya ang ibig sabihin. Nang Han Sanchen sa isang iglap, ang sinabi ng nakatatandang kapatid na sa kasalukuyan ay kulang tayo ng pangunahing umaatake. Oo, lahat ng gawain sa ngayon ay nakatuon sa pagtatanggol. Bagamat ito ay isang tunay na depensibong digmaan, anumang depensibong digmaan ay hindi maaaring umasa lamang sa depensa, at dapat mayroon ding pagkakasala. Parang 2 taong nag-aaway, bagamat mahina ka at kaya mo lang ipagtanggol, hindi ka basta-basta magtanggol. Dahil napakasimple ng dahilan, kung pasibo ka lang tumama ng hindi lumalaban, patuloy kang tatamaan ng kalaban, total para sa kalaban, kaya mo lang depensahan pero hindi pa rin umatake, kaya hindi sapat ang banta mo sa kanya, malaki. Sa makatuwid, kahit na ito ay isang defensive war ay dapat ayusin. Pero bakit kailangan niyang gawin ito? Medyo nataranta ang matandang Dragon King, maaari ding lumaban tayong mga mandaragat. Na may hukbong 500,000, tiyak na hindi mali na pasanin nila ang mabigat na responsibilidad sa pagtatanggol, ngunit hindi maiiwan ang sarili nilang pamilya sa mga mahahalagang eksenang nakakasakit. Para sa matandang Dragon King, ginamit ko ang lahat ng resources ng pamilya ko para maglaro, kaya natural na umaasa akong makagawa ng pinakamalaking kontribusyon sa harap ng Han Sanchen. Sa makatuwid, ang matandang Dragon King ay dapat lumaban para sa pangunahing umaatake. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, tinapik ang balikat ng matandang Dragon King, at sinabing, kung magkagayon, kung tayong dalawa ay nag-aaway, isipin mo. Pinag-isipan itong mabuti ng matandang Dragon King, kapag nag-away ang 2 tao, mahina siya, kung gusto niyang kumpletuhin ang isang palihim na pag-atake,
ito ay malinaw na ang mga maginoon na armas ay hindi posible. Sila ay masyadong malaki, o masyadong mahaba, kapag nabunot sila, baka nag-react na ang kabilang partido. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na sitwasyon ay na makakakuha ka ng isang bagay na maikli at simple, tulad ng isang punyal. Mayroon itong malakas na pagtatago at mahusay na kabagsikan, at angkop din para sa paglipat sa mga labanan sa pagtatanggol. Ngumiti si Han Sanchen, nga pala, punyal pala. Kung gagawin ng mga mandaragat ang pangunahing pag-atake, kakailanganin nila ng malaking bilang ng mga tropa. Para sa ating kasalukuyang pagtatanggol na labanan, ito ay talagang parang isang mabigat na espada. Kapag direktang umatake sila mula sa likuran, magkakaroon talaga ito ng mahimalang epekto. Ngunit umaasa sila sa mga numero upang maipan, ngunit imposibleng magkaroon ng ganap na kalamangan sa kaaway sa mga tuntunin ng mga numero. Habang hindi maganda ang epekto, nakamamatay din. Sa pangkalahatan, ang pangunahing pag-atake ay nangangailangan ng mga elite, iyon ay, ang pinakamaliit na bilang ng mga tao ay maaaring kumpletuhin ang maximum na epekto sa tiyan o likod ng kaaway. Hindi ito magagawa ng mga mandaragat dahil maaari lamang silang umasa sa mga numero upang suportahan sila. Ang isa pang nakamamatay na bagay ay ang ganitong uri ng pag-atake mula sa likod o iba pang mga lugar ay hindi maaaring magpapahintulot sa iyo na sumugod sa pormasayon ng kalaban at pagkatapos ay ganap na makulong sa loob at hindi makagalaw, kailangan nitong tumalon at lumikha ng kaguluhan, sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mas kaunti at mas may kakayahang mga tao ay maaaring matiyak ang kadaliang kumilos at flexibility ng koponan, at maaari silang mabilang sa loob at labas tulad ng isang dragon na pumapasok sa dagat. Si Kay ang dalubhasa sa larangang ito. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!